Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Kami po ay mga pilgrims. We came all the way from the parish of Our Lady of the Most Holy Rosary. Mula po kami sa parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Ito po ay bahagi ng aming paghahanda para sa aming sentenaryo, ika-100 taong pagdating ng aming patron, ang Mahal na Birhen ng Santo Rosario o kilala namin bilang si Apo Sayong. At napakaganda ng ating pagdiriwang sa araw na ito dahil naalala natin ang isang nagpakita, ang isang magandang halimbawa, si San Irenaeus, Bishop and Martyr. Pag sinabi nating martyr, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. By the shed of his blood, pinakita niya yung kanyang pananampalataya. Hindi lamang si San Irenaeus ang nagpakita ng kanyang pananampalataya. Even the prophets in the Old Testament at even sa New Testament, maraming mga nagpakita ng kanilang pananampalataya na kahit na ibigay yung kanilang buhay, ay gagawin nila. Ano nga ba ang common sa mga tinawag para ibigay ang kanilang pananampalataya? Kay Irenaeus, ano ba makikita nating common sa kanila? Meron tayong makikitang 3 bagay sa mga nag-alay ng kanilang sarili tulad ni Irenaeus. Una, these people are called. Sila ay tinawag. Hindi batay sa kanilang kulay, hindi batay sa kanilang pinanggalingan, kundi batay sa kanilang kahandaan para sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Irenaeus ay tinawag. Dala yung kanyang pananampalataya sa Diyos. At ang kanyang inihandog sa simbahan ay walang iba kundi yung kanyang pananampalataya na ating tinatamasa ngayon. Tinitignan ng simbahan ang halimbawa ni Irenaeus sa kanyang karunungan, sa kanyang pag-aalay ng buhay. Pinapaalala sa atin, siya ay tinawag ng Diyos. Pangalawa, ano makikita natin sa mga tao katulad ni Irenaeus? Hindi lamang po sila tinawag, binigyan sila ng mission. God entrusted special mission for them. At ano ang kanila ng magiging misyon? Walang iba kundi ipakilala ang Diyos. Ipakilala si Jesus. Ipakilala ang kagandahang loob ng Diyos. Ipakilala ang kabutihang loob ng Diyos. Ipakilala na ang Diyos ay buhay. Ano ang kanilang misyon? Ang kanilang misyon ay buhayin ng pag-asa ng bawat mananampalataya. Lalo na yung mga tao na dumadaan sa matinding problema. Yung mga tao na dumadaan sa dilim. Yung mga tao naghahanap ng liwanag sa kanilang buhay. And these people, like Irenaeus, sila ay tinawag, binigyan ng misyon, para nang sa ganon, tayo na naghahanap ng liwanag, ng pag-asa, kapag nakita natin ang mga taong ito, maalala natin na ang Diyos ay buhay. Pangatlo, ano ba ang makikita natin sa mga taong katulad nila Irenaeus? Walang iba kundi ito. Ang lahat ng tinawag, ang lahat ng binigyan ng misyon ay patuloy na pinalalakas ng Diyos. Kaya siguro sa San Irenaeus, the moment nang ipakita niya yung kanyang pananampalataya, ito ay kanyang nasustain. And even in the last breath of his life, pinakilala niya pa rin
ang kanyang pananampalataya. 3 bagay ang pinapaalala sa atin. Kapag inaalala natin ngayon si San Irenaeus and other martyrs of the church. 1, sila ay tinawag. Pangalawa, binigyan sila ng misyon. At pangatlo, sila ay pinalalakas. Ano ngayon ang matututunan natin sa kanila? Una, tayong lahat ay tinawag. Tinawag tayo for whatever purpose, tinawag tayo ng Diyos. At kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Tinawag tayo sapagkat meron tayong mission. Kung ikaw ay may asawa, ang iyong misyon, maging mabuting tatay, maging mabuting nanay, maging mabuting anak. And that is your mission. Doon natin nakikita ang ating kabanalan. Saan mang bukasyon na pinili natin, naroon ang kabanalan. Naroon ang pagiging martir natin. Naririnig natin ang pagiging tatay ay pagiging martir. Ang pagiging nanay ay pagiging martir. Mula umpisa hanggang katapusan, ang iniisip mo, walang iba kundi ang iyong pamilya. Hindi ba iyon ay pagiging martir? At even na magpapahinga ka na lang, ang iniisip mo pa rin ay yung mga mahal sa buhay. You are called. We are called. Meron tayong kanya-kanyang mission. And in the end, ano tinuturo sa atin? Hindi lamang tayo tinawag. Meron tayong kanya-kanyang mission. At ito ang dapat nating maalala. Hindi nagpapabaya ang Diyos para palakasin tayo araw-araw. Naniniwala ba kayo doon na ang Diyos binibigyan tayo ng lakas para magampanan natin ang ating mission? Ang Diyos nagbibigay ng lakas para magampanan natin yung pagtawag na ginawa sa atin ng Diyos. Today, we remember Saint Irenaeus, Bishop and Martyr of the Church. At pinapaalala sa atin ng simbahan, tandaan mo, katulad ni Irenaeus, ikaw rin ay tinawag. May misyon ka. At higit sa lahat, sa paggagawa mo ng misyong ito, alalahanin mo, pinalalakas ka ng Diyos. Ngayong araw na ito, dudulog tayo sa Diyos. Sa misang ito, hilingin natin upang araw-araw maalala natin, tinawag tayo, binigyan ng misyon, at tayo ay palalakasin.